revengeful, 'di ba? Chucky, Chucky na Chucky, oh, 'di ba? Tapos mga kaibigan, eto pa, sabi ni, Mely Pineda, magkamukha talaga sila, tumpak, magkamukha talaga sila, 'no? 'Yan, magkamukha daw talaga si BP Sara at saka si Chucky, 'yan. Magkamukha naman talaga, eh, 'yan, 'yan. Opo, magkamukha talaga sila, Chucky. Mahirap ba mahirap ba tanggapin na si BP Sara at saka si Chucky ay talagang magkamukha? 'Yan, hindi matanggap ng mga DDS? Dali, inom muna tayo. Ayan. Eto po, 'yan. So eto guys, eto po meron po ditong greetings si Chucky, 'yan. Pakita ko sa inyo yung greetings ni Chucky, okey. Eto po yung greetings ni Chucky. Ayan po ang greetings si Chucky, 'no, ngayong bagong taon. Ganyan po si Chucky, 'no, yan po ang greetings ni Chucky. Oh, hindi ako nag-greet niyan, si Chucky yan, oh, 'di ba? Oh, basa basahin natin yung mga comment dito. Sabi ni Omega, "Yan ang tunay na sayad lustay. Sara Duterte, dutae, tae lang ng bansa. Chucky, carbon copy, belongs to the kingdom of darkness, hell. She and her family, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ungodly, evil doer, wicked, enemy of God." Sabi ni Omega, komento niya tungkol sa greetings ni Chucky. Eto naman si Nets Bartolome, sabi niya, "Eto na ang ibinoto ng mga mamamayang BP. Ang galing magmura, 'wag niyo na iboto." 'Yan. Ang sabi naman ni Lelit Ku, "Basta tao na bangag, 'yan ganyan talaga kabastos ang bunganga." 'Yan. O bangag daw 'no, si BP. Sabi naman ni Mirna Stotz, "Kuhang-kuha, ama." Correct 'no? Sabi naman ni Lucy Agustin, "Lalo ka na tatalbog sa'yo, baliw na VP." 'Yan. Ang sabi naman ni Lorenzo Querubin, "Ang tapang nitong babae na manggaganso, baliw ka." Ah, lahat
Lahat dito galit sa kanya 'no. Sabi naman ni, ah, Myrna Stotts, BP ba ito? Sabi naman ni Tessie Tamayo, "Ha, ha, ha, nabaliw na si Sara Lustay, buti naman." Sabi naman ni Benjamin Artesan, "Inday Sayad Lustay." Sabi naman ni Rem Remjo Honrejas Jr., "Ganyan ba ang mamumuno sa bansa?" Oh, 'di ba? So, mga kaibigan, ang dami po dito 'no, galit na galit po kay, VP Sara Duterte, 'yan. Mapanirang dila talagang kahit anong gagawin, 'yan, mapanira daw 'no. 'Yan. So, 'yan nga mga kaibigan 'no, tumpak si Chucky, Chucky talaga, 'yan, Chucky 'no. So, mga kaibigan 'yan po ang ating VP Chucky. Chucky po talaga siya, eh, Chucky doll kasi yung kanyang description po ay nagde-describe po lahat 'no, sa Chucky. 'Yan 'no, mga kaibigan. Chucky talaga siya, 'yan. O sandali, trust rating daw, trust rating. Sige, topic natin. Alam niyo ba, nag-leak yung ano, eh, nag-leak yung tungkol diyan sa ang katotohanan tungkol sa trust rating. Ang sabi nito mga kaibigan, strategy ito mga kaibigan 'no, trust rating. Natatandaan niyo guys, tuwing may lumalabas na, ah, malaking malaking ano issue about Sara Duterte, napansin niyo, naglalabas sila ng peke na trust rating na ginagamit yung mga legit na mga survey firm 'no? Naglalabas sila mga kaibigan para i-neutralize yung mga lumalabas na mga issue, mga negative issue patungkol kay VP Sara Duterte. So eto daw mga kaibigan yung strategy 'no, strategy kumbaga, gamit ang pera, malaking pera. Kung titingnan natin mga kaibigan, itong mga itong mga nagpa-survey na 'to, nagkaroon ito ng mga malalaking issue, eh, 'no? Katulad na lang ng Pulse Asia, ah, nagkaroon ng ano, nagkaroon niya ng, nag-leak dati 'yan, tungkol sa bayaran-bayaran. SWS, meron din, 'no? Lumabas 'yan mga kaibigan 'no, na may umamin na talagang, binayaran para gumawa ng survey. At Publicus, lalong-lalo na 'yan, eh, Malutik-Iya 'yan. So pagdating po sa survey, yung isang matinong tao, hindi maniniwala sa mga survey na talagang ginawa para pabanguhin ang pangalan ni Sara Duterte. Kasi ito mga kaibigan, gamitin natin ang logic. Logic lang. Si VP Sara Duterte magmula 2024 namamasyal, pumupunta sa iba-ibang mga bansa, almost itong ano lang, mga kaibigan, nakita niyo naman yung video 'di ba, na kanyang ini-enumerate niya yung mga country na pinuntahan niya. Nasa ano, eh, isang taon lang mga kaibigan halos nasa 17 country na yun 'no, isang taon lang yun. Tapos mga guys, bukod diyan, nandun pa yung issue na tuwing merong bagyo, wala siya. Katulad nung nagkabagyo noon, nasa Germany siya. Nung nagkaroon na naman ng another bagyo, umattend ng kasal sa Cebu, Mayorama. Another bagyo na naman, nandun siya kay Apu Wang-od nagpapatato, nagsayaw-sayaw. So everytime na may bagyo, wala si Sarah. Bukod pa sa ginagawa niya na panay travel, na wala na siyang trabaho,
kundi panay travel. Tapos yung issue ng kanyang confidential funds until now hindi pa rin niya nasasagot. Nakaambang ang impeachment at meron na siyang patong-patong na kaso. Last year 'yun, patong-patong na kaso. At ngayong 2026, balita ko, madadagdagan pa yung kanyang patong-patong na kaso. Yan yung mga kaibigan ang katotohanan. Meron siyang patong-patong na kaso na hindi niya kinakaharap yung impeachment, pero hindi siya makakaligtas sa mga kaso na sinampa sa kanya. At sa February 6 yung another impeachment kasi hindi po titigil yung mga grupo na gusto siyang ipa-impeach. Yung simbahan, 'no, simbahang Katoliko, yung mga civil, organization, mga students, student council, yung mga progressive groups, katulad ng mga akbayan, mga mga Makabayan Black, et cetera, et cetera. Usually mga kaibigan 'no, ah, yung mga nagsampa sa kanya ng impeachment, hindi ito ano, hindi ito pro-administration. Sila po ay mga anti-administration. Sila po yung nasa grupo ng mga anti-Marcos, yung mga never again to martial law. Sila 'yan, yung mga progressive groups, yung mga grupo ng mga leftists, sila 'yan, 'no? So, meaning to say tsaka mga dilaw, mga kakamping, meaning to say mga kaibigan, itong si VP Sara Duterte ay talagang hindi siya tatantanan nitong mga grupo na 'to hangga't hindi siya nai-impeach. Dapat nga magpasalamat siya kay PBBM, kasi dapat impeach na 'yan, kaso si PBBM, oh, anong sabi ni PBBM? Ayaw daw niya ng impeachment. Last year 'yun, ayaw daw niya ng impeachment kay Sara Duterte kasi ganyan-ganyan, 'no? Maraming bumatikos sa ating pangulo kasi dapat daw, hindi na lang daw sana nagsalita kung ayaw niya, 'no? 'Yan tuloy, oh, nakagawa sila ng paraan para ipa-archive, 'no, ang impeachment ni VP Sara. Kaya nga dapat ang mga DDS, salamat kayo kay PBBM kasi kung tutuusin wala na 'yan si Sara, impeach na 'yan. Dahil umaga itong sinasabi nga ng mga dilawan, lahat po ng mga naging na-impeach 'no, lahat po ng impeachment meron 'yang basbas ng presidente. Once na sinabi ng presidente, impeach niya 'yan, impeach talaga 'yan. Hindi maaaring hindi puwede, impeach talaga 'yan dahil ang presidente ay merong power para sabihan yung Senado na i-impeach niyo 'yan, katulad ng ginawa noon ni Pinoy kay CJ Corona, na inamin nina Ronald Llamas na kausap ni Pinoy yung mga senador na talagang gusto niyang ipa-impeach si CJ Corona. So meaning to say mga kababayan, dapat magpasalamat si VP Sara kay PBBM. Malaki ang kanyang utang na loob kay PBBM dahil kung hindi dahil sa pag-ayaw ni PBBM, ay matagal na siyang impeach. Pero ang pangulo kasi natin mga kaibigan ay, ayaw niya ng mga impeach-impeach 'no, pero ngayong February, hindi na siya puwedeng umayaw. Bakit? Kasi pangalawa na 'to at hindi talaga titigil yung mga progressive group para ipa-impeach si Sara Duterte. Kaya hindi talaga makakawala si Sara. At eto mga kaibigan, patungkol 'no, dito sa mga nangyayari na mga ghost flood control projects. Nagpapasalamat po 'no, ang maraming mga sektor ng lipunan dahil sa ating Pangulong BBM. Ang nag-iisang pangulo ng Pilipinas na nagkaroon ng tapang, may bulls para para ilantad etong mga nangyari 'no, mga kaibigan, na ilang dekada na pagnanakaw sa gobyerno. Member mga kaibigan 'no, si Duterte umamin
na maraming ghost flood control projects. Si Duterte umamin na maraming ghost projects. Pero anong nangyari? Meron bang kinasuhan? Meron man lang bang pinakulong kahit isa? Wala. Umamin si Duterte na talamak ang ghost flood control projects or ghost projects. Umamin si Duterte na talamak ito. Sabi pa ni Duterte, madami dyan. Kunwari, completed, pero wala naman pala. Kunwari, may project, pero wala naman pala. Nagpaimbestiga, ginamit yung PAC. Nagpaimbestiga. At nalaman ni Greco Bellica na talagang maraming kongresista na sangkot. Ibinigay kay Duterte yung investigasyon. Pero nung nakita ni Duterte na sangkot ang kanyang anak, ang kanyang mga kaalyado, hindi inaksyonan ni Duterte. Kaya ngayon nagpapasalamat ang taong bayan dahil meron tayong Pangulo na talagang may bulls, may tapang, may political will para harapin ang lahat ng ito. Dahil kung hindi sa Pangulo natin, sino ang maglalakas ng loob na Pangulo na ilahad ang lahat ng ito at tuldukan ang lahat ng mga katiwalian sa DPWH at sa gobyerno? Walang ibang maglalakas ng loob. Ang Pangulo lang natin, Bongbong Marcos, siya ang strong leader na may political will. Siya lang. Si PBBM lang. Nakita niyo, maraming nagpasko sa malamig na rehas. Maraming nagpasko sa loob ng kulungan. At sa darating pa, ngayong 2026, meron pang magpapasko sa loob ng kulungan. Kaya nga mga kaibigan, itong sinasabi nila na mataas daw na rating ni Sara Duterte, eto daw mga kaibigan, ay pagpapabango. Dahil grabe mga kaibigan, ang daming issue ni VP Sara Duterte. Patong-patong na, gabundok na. Hindi kasi niya nasasagot, hindi naman natutuldukan. Patong-patong mga kaibigan ang kinakaharap na problema, na issue, na kaso ni VP Sara Duterte. At ni isa doon, walang na-solve. Kaya kailangan niyang magpagawa ng peking survey para pabanguhin ang kanyang pangalan at i-project na mas malakas siya sa tao kaysa kay PBBM. But in reality, nakita niyo naman 'di ba? In reality, si VP Sara, ang kanyang supporter, troll lang talaga. Troll at hindi tunay na tao. Real talk lang tayo dito mga kababayan na. Napapatunayan natin 'yan, guys, no? Kapag si VP Sara ay pumupunta sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, wala masyadong reaksyon ng tao sa kanya, hindi siya kilala. 'Pag sa Davao, oo, pinagkaguluhan siya. Pero 'pag pumunta siya sa Luzon, sa NCR, sa ibang parte ng Pilipinas, dedma, hindi nga pinapansin, hindi nga pinapayungan, eh. Biruin mo umuulan na hindi pa siya pinapayungan. Dedma, dinededma siya ng tao. Samantalang yung pangulo natin kahit saan pumunta, dinudumog at talagang sinisigawan pa, "Marcos kami, Marcos forever." Oh, yun mga kaibigan, diyan pa lang nakikita na, eh. Ano pa, mga kalye survey na walang cut, nilalampaso ni PBBM, si Sara Duterte. Sa mga kalye survey, yun talaga ang survey. Kasi talagang live, nakikita, uncut. Unlike dito sa nilabas nilang mga survey na hindi nga natin alam sino bang mga tinanong diyan. Paano ba tinanong? Baka ang tanong diyan, eh, kaya baka mas mataas si Sara kasi baka ang tanong, eh, naniniwala ka ba na baliw si Sara Duterte? Eh, kahit ako ang tanungin, oo, oo. Oo, oo talaga ako.
Siya talaga yung pinakamataas ang rating pagdating sa pagkabaliw, 'di ba? So, make sense mga kaibigan, hindi natin alam yung methodology, kung anong ginawa nila diyan, at kung sino-sino yung mga taong 'yan. Oh, may nagsabi, puro taga Davao daw 'yan, puro taga Mindanao daw, 'di ba? May nagsabi. So, meaning to say mga kaibigan, kung pagbabasihan natin ang legit na saloobin ng tao, kitang-kita natin na ayaw kay Sara Duterte. Isang malaking isang malaking, ebidensya 2025, yung 2025 senatorial election. Hmm, biruin mo mga kaibigan, ito kitang-kita na ayaw na ng taong bayan kay Duterte at tsaka kay Sara. Anong sabi ni Duterte? Pinasabi kay Kitty, sabing gano'n, "Kung hindi niyo iboboto ang 10 yung Duterten, kalimutan niyo na lang ako dito sa The Hague." Oh, 'di ba? Sinabi daw ni Duterte, yun ang pinasabi kay Kitty. So, kung hindi niyo iboboto ang Duterten, kalimutan niyo na ako. Ang sabi naman ni Sara, iboto niyo ito, Duterten. Pero after election, sino lang sa Duterten ang pumasok? Hmm, sino lang? Hmm, tatatlo, Bongo, Bato, and Marcoleta. Tatatlong Duterten ang pumasok. Kasi si Camille Villar at si Imee, hindi nila 'yan hindi naman 'yan Duterten, At saka si Imee at saka si Camille Villar ay lalo na si Camille Villar, talagang palagi na siyang nakakasama sa alyansa na pangangampanya. Talagang nandun siya palagi sa alyansa. Lately lang naman siya, hindi na nakikita sa alyansa. Pero kahit wala na siya nun sa alyansa, binabanggit pa rin yung pangalan niya. Pati nga si Imee, binabanggit pa rin, yung pangalan, andun pa yung picture. So meaning to say, ang pumasok lang sa Duterten, Bongo, Bato, at saka si Marcoleta. Tatatlo. Meaning to say, hindi nagba-balance yung sinasabi nila na malaki daw yung yung rating ni Sara, gusto si Sara ng tao. Hmm. Pero 'pag tinitingnan natin yung mga factors, nakikita natin na ayaw na ng tao sa mga Duterte. Ibig sabihin hindi malakas si Sara kasi hindi siya nakapagpanalo ng Duterten. Ibig sabihin hindi na malakas si Digong kasi hindi niya naipanalo ang Duterten. Make sense? Ito yung sinasabi ni Percy Lapid, patay. Na eto daw grupo ng mga Duterte, gumagawa daw ng mga survey para pabanguhin yung kanilang sarili. Pero malalaman mo daw na peke yung survey kasi hindi siya kumokonekta, hindi siya nagtatali, hindi siya bumabangga doon sa mga factors. Katulad niyan, kung talagang malakas si Sara Duterte, bakit hindi siya nakapagpanalo ng Duterten? Bakit tatatlo yung pumasok? Si Marcoleta kung hindi pa INC yan, hindi pa yan papasok. Ang nagpanalo kay Marcoleta talaga INC. Si Bongo, kung hindi pa kinapitalize yung Malasakit Center, 'no, ginawang politika yung Malasakit Center, hindi pa yan papasok. Si Bato de la Rosa lang talaga ang napunta. Siya lang talaga ang dinala ng mga DDS, si Bato lang talaga. Correct guys, si Bato de la Rosa lang talaga ang legit na Duterten senator na pumasok. So meaning to say sa 10, isa lang ang naipanalo ni Sara Duterte. So meaning to say talagang ayaw na ng bayan si Sara. In the first place, si Sara Duterte wala naman talagang crowd.
At si Sara Duterte hindi naman talaga siya kilala. Sino ba si Sara? Hindi naman talaga siya kilala, sa totoo lang. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo, ako taga Mindanao ako pero hindi ko kilala si Sara. Ang pamilya namin taga Mindanao, pero hindi namin kilala si Sara. Si Digong nga hindi namin kilala, eh. Kailan lang namin nakilala si Digong? Nung nung inendorso siya, nung siya ay itinambal kay BBM, ALDAB, Alyansang Alyansang Duterte, Bongbong. Dun lang namin nakilala si Duterte. Hindi namin kilala si Duterte sa totoo lang, oh. God knows. Ayan, oh, andiyan ang Panginoong Diyos, oh, nakatingin nakatingin sa akin, puwede akong pukpukin ngayon 'no, para matsugi. Andiyan ang Panginoong Diyos. Hindi namin kilala si Duterte, taga Mindanao kami. Hindi namin kilala. Hindi po sikat si Duterte. Real talk tayo dito, hindi siya sikat, hindi siya kilala. Kaya nung tumakbo 'yan, sabi na, "Uy Duterte, oh, inendorso 'to ng mga Marcos." Duterte? Sino 'yan? Mayor daw ng Davao 'yan. Tapos research, research. Ay sabi pala ano daw 'yan, eh, kilabot daw 'yan doon, yung namamatay daw yung mga ano, yung mga adik et cetera, et cetera. Sige research, research. Tapos, ito pala si Duterte. Ay, inendorso siya ng Marcos. Eh, di nagkakaroon na kami ng ano, ng interes. Kilalanin si Duterte. Sino ba 'tong Duterte? Sige kilalanin. Kinilala namin ngayon 'no, nanonood na kami ng yung mga debate na siyempre nandiyan si Duterte, tapos yung mga meeting de avance niya, tapos napansin namin, aba, parang ano siya, parang maka-Marcos 'no? Maka-Marcos siya, eh. Kasi sa sa mga ano niya, sa mga meeting de avance, pinakamagaling na presidente, Marcos. Yung kanyang biyayang dagat, napakaganda ng programa 'yan, gayahin natin 'yan. Yung kanyang Masagana 99, ayan yung panahon na hindi talaga tayo nag-import, 'yan, gayahin natin 'yan. Pinakamagaling, Marcos. Tapos may naririnig pa tayo, yung mga yung mga ano ni Marcos, yung mga proyekto ni Marcos nandiyan pa rin nagagamit. Yung mga proyekto ng ibang presidente nasaan na? Sira na agad, oo. So sabi sabi namin, "Ay maka-Marcos siya." 'Yan. Tapos may sinabi pa siya na sa kanyang campaign, 'pag ako nahalal, naging pangulo ng Pilipinas, papayagan kong mailibing si Ferdinand Marcos, 'yan. Kasi siya ay ganito, ganyan.